Ano po ba ang ibig sabihin ng tetelestai? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions, Bible Characters Edition. Binabati ko po muna ng happy birthday si Dale Ojerio. Now, ngayong araw po para sa devotion natin na ito, pag-aaralan po natin ano bang ibig sabihin ng tetelestai. So ang ating Panginoon Kristo nung siya ipinako doon sa krus, no, nakabitin siya doon at kinukutya-kutya siya ng mga tao, no, ng mga sundalo. So sinasabi po dito sa John chapter 19 verse 28 hanggang 30. After this, Jesus, knowing that all was now finished, said to fulfill the scripture, I thirst. A jar full of sour wine stood there. So they put a sponge full of the sour wine on a hyssop branch and held it to his mouth. When Jesus had received the sour wine, he said, It is finished. And he bowed his head and gave up his spirit. Sa Tagalog po, nang matanggap ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, natupad na. At itinungo ang kanyang ulo at siya ay namatay. Now dito po sa devotion natin na ito, magfo-focus po tayo dun sa salitang it is finished. Natupad na, na-accomplish na. It is finished, natapos na. Now, dito po sa John chapter 19 verse 30, ang ginamit po na word sa it is finished or it has been finished ay tetelestai. So yan po yung pag-aaralan natin. Ano ba ibig sabihin ng tetelestai? So ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. Unang-una po, what is the meaning of tetelestai? Number 1, tetelestai means our sins are paid in full. Ulitin ko po, tetelestai means our sins are paid in full. Nung ang ating Panginoon Kristo ay mamamatay na, no? At pinainom siya ng sour wine or isipin nyo parang suka, no? Anong pinainom siya, sabi niya, it is finished. Tetelestai. Lahat ng mga kasalanan ng mga mananampalataya ng Panginoon Kristo ay nabayaran na in full. Not partial, not 99%, but paid in full. Nabayaran na. Sabi po rito sa Colossians chapter 2 verse 13 and 14. And you who were dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, God made alive together with him, having forgiven us all our trespasses. Ibig sabihin, pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Sa pamamagitan ng verse 14, sabi dito, by canceling the record of debt that stood against us with its legal demands. This is he set aside, nailing it to the cross. So ano pong ibig sabihin nito mga kapatid? Lahat po tayo merong utang, may obligasyon na dapat bayaran. Sabi po dito sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. Sa Tagalog po, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yan po ang dahilan kung bakit ang ating Panginoon Kristo kailangang mamatay doon sa krus bilang pambayad sa ating mga kasalanan. Yan po yung binayaran ng Panginoon Kristo, yung sinabi niyang, it is finished, nabayaran na ng buo lahat ng ating mga kasalanan. At na-cancel na. Sabi po rito sa Colossians, no? Canceling the record of debt. Yung utang natin, na-cancel na, nabayaran na sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoon Kristo. Isipin niyo po, ito ay cosmic transaction, no? Na merong tayo, lahat ng mga, yung buong sangkatauhan, merong dapat bayaran. At yung dapat bayaran nila, ang ipambabayad nila, sarili ng kamatayan, kaparasahan. Kaya po, dapat tayo lahat ay maparasahan dahil sa ating mga kasalanan. At ang kabayaran po ng ating mga kasalanan ay kamatayan. 3 klase pa yung kamatayan. Una, spiritual death, yung pagkakahiwalay sa Diyos. Pangalawa, physical death, yung namatay tayo. Humiwalay yung ating spirito sa ating katawan. Pangatlo po,
Yung eternal death, ito po yung walang hanggang pagkakawalay natin sa ating Diyos. At lahat po ng ito naranasan ng ating Panginoong Kristo. Of course, mahabang talakayan yung eternal death, no? Pero yung concept nito, ang ating Panginoong Kristo, so to speak, no, na inabandona ng Diyos Ama because of our sins. Kaya sabi ng Panginoong Kristo, my God, why have you abandoned me?" Napansin niyo po ba yun? Ang sinabi ng ating Panginoong Kristo yon? Abandonment. Yan po ay kabayaran ng kasalanan. Pero maging yan ay binayaran ng ating Panginoong Kristo. At pinagpapasalamat natin sa Panginoon kasi kanselado na. Wala na tayong obligasyon pa na bayaran yung ating mga kasalanan sa pamamagitan ng ating hindi na tayo kailangang maparusahan pa. So tetelestai means our sins are paid in full. Pangalawa po, tetelestai means mission accomplished. Sabi po ng ating Panginoon Kristo sa John 17:4, ito po yung the night before the crucifixion. Nananalangin siya, sabi niya, Ama, na-accomplish ko na, no? Although kinabukasan pa mangyayari yung kamatayan niya sa krus. Pero ito pong sinabi niyang having accomplished the work. Para pong sa panahon natin yan, no? Bawa gagraduate ka kinabukasan. Ngayon pa lang sinasabi na natapos ko na yung pag-aaral ko, no? At least graduate na rin ako sa wakas, no? Pero kahit kinabukasan pa mangyayari. Ito sabi ng Panginoon Kristo, I glorified you on earth, having accomplished the work that you gave me to do. At parte po ng accomplishment na yan ay yung gagawin niya dun sa krus ng Kalbaryo. So, tetelestai means mission accomplished. Ibig sabihin, ang ating Panginoon Kristo na accomplish niya yung kanyang mission dito sa lupa. Yun po yung pagliligtas sa mga taong mananampalataya o nananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Pangatlo po, tetelestai means the new covenant has begun. Sabi ng Panginoon Kristo, tetelestai, natapos na, na-accomplish na yung old covenant, natapos na. At ngayon meron ng bagong covenant. Covenant established in the blood of the Lord Jesus Christ. Kaya po, the night before the crucifixion, nagkaroon po sila ng Lord's Supper. And sabi po dito sa Luke chapter 22 verse 20, and likewise the cup after they had eaten, saying, this cup that is poured out for you is the new covenant in my blood. Kahit kinabukasan niya pa ibubuhos yung kanyang dugo, talagang pinakita niya na sa mga disciples, this is the new covenant in my blood. Kinabukasan ibubuhos niya yung kanyang dugo. At officially, magkakaroon na ng new covenant. Ano po yung new covenant? Bagong kasunduan ng Diyos at ng tao. Ito po yung covenant established in the blood of the Lord Jesus Christ na lahat ng nananampalataya sa Panginoong Kristo ay meron ng relasyon sa Diyos. At tayo ay nasa ilalim na ng biyaya ng Diyos. Tayo tumanggap na ng kaligtasan at ang banal na Espiritu ay mananahan sa atin ng pangwalang hanggan. Pure grace of God. This is the new covenant established in the blood of the Lord Jesus Christ. No, so nung sinabi ng ating Panginoon Kristo na tetelestai, napakalalim, no? It means our sins are paid in full, nabayaran na lahat ng ating mga kasalanan. Pangalawa, yung misyon ng ating Panginoon Kristo na-accomplish na yung pagliligtas sa church, sa iglesia. At pangatlo po, tetelestai means the new covenant has begun. Nagkaroon na ng bagong kasunduan ng Diyos at ang tao sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Now, paano po natin to i-apply sa ating mga buhay? Number 1 po, remember that Jesus paid for our sins in full. Mga kapatid, may mga nagtatanong sa akin, mapapatawad pa ba ako ng Diyos? Ang bigat-bigat ng mga kasalanang nagawa ko, paulit-ulit kong nagagawa yung mga kasalanan na alam ko hindi ko dapat ginagawa pero nagagawa ko pa rin. Kasama ba to sa binayaran ng Panginoong Kristo? Mga kapatid, kasama yan. Lahat ng kasalanan natin in the past, present, and even in the future, lahat ng yon kasama ng binayaran ng Panginoong Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. All of our sins have been paid in full. Hindi 99%. All, 100% have been paid in full. Kaya po,
tayong mga mananampalataya, mga kapatid, walang malaking kasalanan, sobrang laking kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos, na hindi kayang abutin ng biyaya ng Diyos, na hindi kayang hugasan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Wala tayong kasalanan na pwedeng gawin na magmamarka sa atin na hindi kayang burahin ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo ay makapangyarihan at mabisa. Nang binayaran niya ang ating mga kasalanan, yung ating kasalanan, past, present, future, all of our sins have been paid in full. Remember that. Pangalawa po, rely in the grace of God for salvation. Manangan lamang po tayo sa kaligtasan na pinagkaloob sa atin ng Diyos na nakamtan natin sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Hindi po tayo karapat-dapat. Sa totoo lang, tayo dapat yung maparusahan, tayo dapat yung magdusa dahil sa ating mga kasalanan. Pero sa mayamang biyaya ng Diyos, sa kagandahang loob ng Diyos, isinugo niya ang kaisa-isa niyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo, para ipakita sa atin ano ibig sabihin ng grace, ano ibig sabihin ng pagmamahal. Pinakita niya yung dakilang pagmamahal ng Diyos sa atin ng ating Panginoong Jesucristo ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo. At yung mabuting ginawa ng Diyos sa atin na pagliligtas, yan pa rin po ang magbabago sa atin araw-araw. We have to rely in the grace of God for our salvation and even for our transformation. Pangatlo po, respond to Christ through faithful service. Respond to Christ through faithful service. Totoo po, naligtas na tayo. Wala na tayong kayang gawin para tanggalin yung kaligtasan na yun sa atin. Binigay na ng Diyos yun sa atin. Wala na tayong kasalanan na pwede pang gawin para yung kaligtasan na yun ay mawala pa sa atin. Yung kaligtasan na yun ay secure, eternally secure in the hands of God. Pero does it mean mamumuhay tayo ng makasalanan? Babalik tayo sa dati nating klase ng pamumuhay? Mga kapatid, yung biyaya ng Diyos ang siyang nagtutulak sa atin upang maglingkod tayo sa Diyos as a response, bilang gratitude, bilang pagpapasalamat. Inilalaan natin, iginugugol natin yung ating buhay para sa paglilingkod sa ating Panginoon. So respond to Christ through faithful service. Ialay natin ang ating mga buhay para sa paglilingkod sa ating Panginoon. Now, para po sa ating discussion, why is it important to understand that Jesus finished the work of salvation and we cannot add to it? Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. Bakit importante na maintindihan natin na yung ginawa ng ating Panginoon Jesucristo, tetelestai, it is finished. Hindi na natin pwedeng dagdagan pa yung ginawa ng Panginoon Jesucristo doon sa krus para tayo maligtas. No? Kompleto na, tetelestai. Kompleto na yung pagliligtas sa atin ng Panginoon. Para po sa ating dive deeper, pag-usapan po natin, if Jesus already finished the work of salvation, what is the role of good works in the life of a Christian? Kung ating Panginoon Jesucristo ay sinabi niya tetelestai, tapos naganap na ang pagliligtas sa atin, ano yung role ng good works? Bakit tayo kailangan gumawa pa ng mabuti bilang mga Kristiyano? Pag-usapan po natin yan sa ating dive deeper at tayo po'y manalangin. Father God, when I think about the cross and the words, "It is finished," I feel both sadness and gratitude. Sadness because Jesus suffered and died for sin. And gratitude because He did it for sinners like me. Thank you that salvation is not something I must earn, but something Jesus already finished. Sometimes I still try to prove myself to you or feel like I'm not good enough. But remind me that my hope is not in my goodness, but in Christ's finished work. Help me to live with gratitude, humility, and love because of what Jesus has done for me. In Jesus' name, Amen.
and Amen. Maraming salamat po kay Mandy na partner po natin sa devotion natin ito. Maraming salamat sa iyo. At kung kayo po ay may natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.